Hallelujah. Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno at nahinila ito sa pampang, at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda, tinipon nila ang mga sisidlan ng mabubuti, ngunit tinapon ang mga walang kwenta. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at ihahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at mangangalit ang kanilang ngipin. Naunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat iskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay katulad ng isang puno ng sambahayan na kumuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Nang masabi na ni Jesus ang talinhagang ito, siya'y umalis doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna lahat. Sa araw pong ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Alfonso Liguori. At isa sa kanyang mga sulat, sumulat siya ng isang libro tungkol sa pamumuhay nating espiritual bilang mga Kristiyano. Yung pamagat ng libro niya ay Love God and Do What You Please. Love God and do what you please. At maganda yung sinabi doon, hindi ibig sabihin noon na gagawin mo lang ang gusto mo. Pero ang buod ng libro ay ang taong nagmamahal ng Diyos, ang ninanais niya ang kalooban ng Diyos. Hindi yung mahal ko ang Diyos, pero ako bahala ko anong gustong gawin ko. Bahala na ako. Kahit yung mga choices ko, sa pamumuhay ko, bahala na ako. Basta, mahal ko ang Diyos. Hindi daw ho ganoon yun. Dahil ang tao nagmamahal sa Diyos, para sa Kanya, ang mas mahalaga, gawin ang kalooban ng Diyos. Manindigan sa Kanyang pananampalataya. Isabuhay ang pananampalataya niya. Yun ho yung pinakamahalaga sa Kanya. At dahil sa pagmamahal niya sa Diyos, yun yung nais niya. Na ang mabuting balita ay ipahayag, na ang kanyang pananampalataya ay maisabuhay niya. Kaya maganda rin paalala sa atin bilang Kristiyano, na sana ang pagmamahal natin sa Diyos ay hindi maging sasabihin natin, gagawin ko lahat ng gusto ko, bahala na. Mahal naman ako ni Lord eh. Pero sana yung pagmamahal natin sa Diyos ay nakikita din sa ating buhay
sa ating mga pagpili araw-araw, sa ating pagmamalasakit din sa kapwa natin. What we please, what we desire is to do God's will and live it out. At ito po ang imbitasyon sa atin ng ating santo ngayon, na iniimbitahan tayo sa pagtahak sa buhay ng pagiging banal. Hindi, wag mo yung isipin na yung taong banal, yung laging nakaganon lang at nagdadasal, nakatingala sa langit. Pero yung taong lubos na nagmamahal sa Diyos, yung tao na ang ninanais niya ay gawin ng kalooban ng Diyos, sundin ng Diyos, siya ang lumalago sa kabanalan at kabutihan. Kaya ang hambing sa atin ng ebanghelyo natin ngayon, na ang mga bubuti ay tinitipon ng Diyos. Sana naisin din natin na sa ating pamumuhay, tayo ay tipunin at ilapit ng Diyos. At yun ay sa pamamagitan ng ating pagpapasya na piliin ang Diyos at ang buhay natin ay iayon natin sa kanyang aral at turo. Sabi ho ni San Alfonso Liguori, love God and do what you please. A person who loves God, what pleases Him is to do God's will. Amen.